Conclusion na po tayo ng part 3 ng fruits series po natin. No? So this time, what we did in the experiment, watermelon, papaya, at saka honeydew po yung tinry ko po. So nag-start po tayo with the watermelon. So si watermelon po, steady lang po yan. Kung makikita ninyo, no? 105, first hour 104, and then second hour 96. Si papaya, as expected, no, magkakaroon po talaga siya ng spike. 96 po yung baseline po natin dyan. First hour, umakyat po siya na 110. Although, minimal naman po siya. Tapos on the second hour, bumalik na po siya dun sa 90-ish level, which is 92. Tapos yung last on our experiment is yung honeydew. So si honeydew po, ganun din po, mababa din lang po siya. 92 po yung baseline, 77 po yung first hour, and then finally on the second hour, 86 po siya. So pag pinlat po natin yung blood sugar spikes po ng tatlong fruits na yan, no, on the second hour, si watermelon, minus 9. Si papaya, minus 4 or negative 4. Tapos si honeydew, minus 6 or negative 6. So I think what we need to take note of is yung eating in moderation, no? Especially if hindi nyo po talaga kayang pigilan yung sarili ninyo in terms of eating food na hindi na po pwede para sa mga diabetic persons. So I don't think na nakalista po itong tatlong fruits na to dun po sa low carb or dun sa keto approved na mga fruits, no? So tinry ko po siya pero again, in moderation po siya, no. I think 100 to 120 grams po yung quantity or yung portion na kinain ko for the three said fruits. Yun. So sobrang importante po niyan. Yun lang po for this specific experiment, and then I'll see you guys in the next vlog. Bye.